So ito, pag-usapan po natin itong gaba na dumapo sa buhay ni Mike Abe. Grabe to, karma talaga to. Tablahan na dyan no? Sa Office of the President, mantakin mo dyan. Mismo sa PCO, meron din palang kababalaghan na nangyayari. Talagang meron yan. Kasi kung ang amo, kurakot, lahat nga po ng followers, kurakot. Sabi po yan ni former President Duterte. Alam nyo po, sinabi ni Tatay Digong kay Pastor Kibuloy, alam mo Pastor, kung kawatan ka talaga. Nasa dugo mo yan. Kung kawatan ang amo, kawatan lahat. Kaya ito na ang resulta sa bansang ito, puro mga kawatan at mga buhaya. Ito, deleted na po ang video ni Mike Abe sa Philippine Television Channel, Radyo Pilipinas, IBC. Sa kanyang pagmaktul at isiniwalat di umanong sa korupsyon dyan sa PCO. Kaya ang resulta, sibak ang naturang vlogger. Vlogger na po siya ngayon kasi wala naman na po siyang istasyon. Hindi na po siya maituring journalist. Gaba ho ang inabot ng naturang journalist na galit sa mga Duterte, galit na galit kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Maalala po natin itong taong ito. Alam niyo po, dito po ako nag-umpisa pagsuporta kay Pastor Kibuloy, sa totoo lang. Noong binastos niya si Pastor Kibuloy ng live dyan sa Isiminay, naawa ko sa Isiminay at kay Pastor Kibuloy, mantakin mo, umaastang amo, itong si Mike Abe. Ito, pag-usapan po natin yung kanyang mga isiniwalat di umanong may korupsyon dyan sa opisina ng PCO. Harap-harapan po binanggit niya dyan sa kanyang live. Kaya ang resulta sibak at ang naturang live ay deleted na po. Hindi na po mahagila pero meron pong mabilis po talaga ang mga DDS. Halagang nakuha agad ang naturang video, isang kahihiyan po ang inabot ng PCO, lalo na po itong acting secretary ng PCO, kasama po ito si Auntie Kririring. Tinabla po harap-harapan ni Mike Abe. Ang tanong nga po ng karamihan, bumaliktad na ba si Mike Abe? Hindi po yan bumaliktad. Sumisip-sip lang po yan. Nung pag-aakala po ninyo bumaliktad yan, hindi ho. Talagang gusto lang po niyang sumisip-sip. Alam mo naman tong Pilipino talaga, likas yung tinatawag na crab mentality. Hahatakin mo yung kasamahan mo sa trabaho, pabagsak para ikaw umaangat. Ngayon, ang problema nga lang, akala ni Mike Abe ay aangat siya. Pero napaganda pa dahil ito, kwininto niya, may mga allowance sila na hindi po natanggap. Nasaan po ito? Saan po ang nangyayari? Ito. Panoorin po natin, komentahan po natin itong deleted video ng Philippine Television Channel. Ito po yung live ni Mike Abe. Rapture. Live ni Rapture. Na tahasan niyang harap-harapan, pinahiya ang PCO at binanggit po niya sa kanyang live na may mga korupsyon na nangyayari. Ito pala guys. Pakinggan natin. Ito, huwag na tayong lalayo. Ganun ho talaga kasi na ako makarating. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. O, hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Kaya walang nagagawa, walang development. Pero may pondo, may budget. Nasaan ang budget? Tumigil kayo Marami nakakarating sa akin. May corruption dito sa estasyong ito. Papangalanan ko kayo pag nalaman ko yan. Wala akong pakialam sa inyo. Papangalanan ko kayo. Wala akong pakialam. Alam mo itong si Mike Abe talagang maktul na maktul no? Asong-aso Ngayon ko lang ito na content kasi mas maganda pag-usapan. Huwag mo naman itulad yung Isiminay dyan sa PTV, buang ka talaga, kung kahit saan daw siya nakakarating, ganun daw talaga siya. Sa Isiminay, walang korupsyon kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero dyan, sa mga isiniwalat mo, may korupsyon. Sabi mo, di ba? Umalis ka lang sa Isiminay,
Dahil nga, hindi mo nagustuhan yung pagsabat ng amo mo sa'yo. Baliktad nga eh, amo tuloy yung bawal sumabat. Tinawagan mo, in-interview mo eh. O ito ka na ngayon, nagmamaktol ka. Pero goods yung goods yung mga sinasabi mo tungkol sa korupsyon. Kasi pabor sa amin yan. Meron daw korupsyon at pangalanan daw niya. Dahil papalit-palit daw ang manager sa istasyon na yan, PTV4. Every 3 months, nagpapalit. Wala daw asinso ang naturang istasyon, umasa ka pa. Mas maganda sa Isiminay, malamig. Maayos po yung studio. Pero dyan, bilyonis daw ang pondo, pero walang asinso. Every 3 months. Baka gusto niya maging manager dyan. Kaso nga lang, hindi siya ginawang manager, no? Kasi every 3 months na palit-palit. Parang basahan lang daw, pinapalitan. Okay, tuloy, oh. Kaya, good morning, Secretary Dave Gomez. Uy! Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron ding corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na eh. Saan ka naman nakakita ng, naku, sandali. Gusto nyo, bukahin ko na? Bookingin mo na. Gusto nyo, isa-isahin ko na yung problema rito? Isa-isahin na. Ano? Ay, nako. Saan ka nakakita ng building mura sa pinakamataas hanggang sa ground floor may tulo? May tulo! Bakit natulo? People pack. Ilang palapag ba dyan? Bakit may tulo? Di ba? Saan ka daw nakakita na building mula sa taas hanggang pababa may tulo? Ikaw, Mike, wala kang tulo. Hindi malo. Di palpak daw. O paano yun? Kasalanan nyo yan. Talagang kinall out niya si Dave, no? Yung kalbo, no? Yung kalbong PCO secretary. Ayan, bakit daw may tulo? Unang pinaghimutok niya ng botse. Bakit daw doon sa PTV4, yung building, mula taas hanggang sa baba, may tulo? O palpak di umano ang liderato dyan. Kinall out niya na si Dave. Ituloy, Maintenance. Dito, ang mga kwarto, walang aircon. Ano yun? Office of the President? Pinagmamalaki nating Office of the President? Ay, may budget po yan. Taon-taon may budget. Kaya ngayon, may budget po, Secretary Gomez. Sir, tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito. Linisin mo ito. Papalit-palit tayo rito ng manager. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Mukhang gusto niya siyang papalit. Uy, pambihira ng mga television channel na yan. Walang aircon. May Raptor ka, Mike, pero walang aircon. Dapat binalagyan mo na lang ng aircon. Ang daming pera mo dyan eh. Bawasan mo naman yung allowance mo. Tapal mo ba? Total, ikaw naman nag-opisina dyan. At ikaw naman yung laging pumapasok araw-araw dyan, bumili ka na lang sana ng aircon. Huwag mo na disturbayin yung mga kurako dyan. Gaw naman talaga. Mirisi. Ang sarap ng buhay sa Isiminay eh. Malamig yung aircon doon. Ngayon, nandyan ka ngayon sa Philippine Television Channel. Akala mo, prinsipi ka. Puta, tiniis mo yan. Ilang taong ka dyan? Ilang taong ka dyan sa PTV na walang aircon? Tiniis mo, napakainit. Tapos ganyan yung suot mo, naka-Amerikana ka. So anong magiging resulta sa'yo dyan? Pagkatapos mo ng live mo, ilang oras ba live mo? 2 oras? Di ba dyan din nagla-live siya doon? Puta wala kayong mga kwenta pala. Ang tingin pala ni Bongbong sa inyo, mga basura kayo. Ganun naman talaga. Tingin ng mga Marcoses sa kanilang mga supporters ay mga basura. Kaya yan yung inaabot mo. Ituloy, wala daw aircon. Pangalawang reklamo, walang aircon. Unang reklamo, yung patulo-tulo, no? Mula daw taas hanggang baba, may butas. Okay?
Pangalawang reklamo, walang aircon, mainit. Baka takihin siya sa puso. Isa-isahin natin reklamo niya. Tuloy, oh. Diba? Sa totoo lang, ha? Every 3 months, nagpapalit ng manager dito. Magagaling yung mga napili, pero nagsisimula pa lang, silibak na. Bakit? O, ano magagawa? Naglagay ka rito ng manager na pangmatagalan, na re-reforma ng problema sa PCO at Office of the President, lalo na sa PTB. Okay, pangatlong reklamo. Makinig kayo, pangatlong reklamo, yung manager daw, no? Bakit daw every 3 months? Magagaling naman daw yung na-hire. Kaso nga lang ang problema, every 3 months sinisibak. Ang gusto niya, magtalaga kayo ng manager dyan na pangmatagalan. Bukang ang gusto yata ni Mike Abe na gawin ni Dave, gawin mo akong manager dito, pangmatagalan. Para ayusin ko yung studio, ayusin ko yung PTV4. Kaso nga lang, iba yung resulta. Sige, pangatlo niyang reklamo. Kahit yan sa radyo ng bayan, Radyo Pilipinas, akala nyo, marami rin problema dyan. Sa PIA, Philippine News Agency, lahat ng communication ng PCO, may problema, sir. Ayusin nyo. Hindi lang ang... Ayusin nyo daw. Parang sinabi niya, walang kwentang sekretary. Ganun kasi ang punto mo dyan, Mike, eh. Pinagsabihan mo yung PCO secretary, wala kang kwenta. Pagsabihan mo, palpa ka, magtrabaho ka, kunyango ka. Ganun yung punto niya, eh. Sige, tuloy, oh. Pagpapatunay lang po ito, mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS ang may problema Ayan sa na. paggamit ng pera, paghawak ng pera, proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Iisa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Patay. Inuna ko lang, baka sabihin niya naman nakikinig, Mike, binabanatan mo kami, pero yung opisina mo, hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Baka sabihin niyo, Mike, manalaming ka. Yan ang ginagawa ko. Sasabihin ko kung saan ako nandoon, sasabihin ko kung ano nangyayari, bago ko sabihin ng iba. Para hindi niyo masilip na may pinagtatakpan tayo. Office of the President ito, pero hindi alam ng Pangulo, maraming problema, sir. Pakiayos lang po. Ano ha? Dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ng budget natin taon-taon, alang-ulang nangyayari. Nakakahiya tayo, sa totoo lang. Inuulit ko, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Galit kayo sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Ang magagalit sa sinasabi niya, guilty. Pakiayos, Mr. President. Ang pinatamaan niya rin dito, si Bongbong na rin, eh. Parang, ang lumalabas dito, si Bongbong inutil. Pero siyempre, ang pinuruan dito, itong secretary, si Dave, sama na rin dyan si Antique Ririring. Kasi PCO man, under itong si Mike Abe. Taloy. Okay? Wala, sobra na eh. Hoy, sobra na daw. Ayaw ko ng plastikan, ayaw ko ng budol, ayaw ko na nagsisinungaling. Gusto Ayaw niya ng plastikan, ayaw niya ng budol, ayaw niya nagsisinungaling. Kutsa na, pakiramdam niya, nabudol din siya, no? At least umamin siya ngayon na parang budol siya dito na nangyayari sa kanyang kalagayan. Muntakin mo, mag-uopisina ka, tapos nakakot ka, walang aircon. Ito, pawis mo dyan, sobrang dami. Parang pinarusahan ka pala ni BBM dyan, Abe, ha? Pumirisi, gaba sa'yo. Nalayo. Gusto ko yung totoo. Dito sa Mike Abe Live. Totoo. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Mayroong korupsyong nangyayari kahit sa opisina ng gobyerno. Kahit dito. Kala nyo, hindi ko alam yan. Ang isang kalukuhan niya rito. Bago yan ng kalungkuhan na yan. So, ibig sabihin, pinagmumukha ngayon ni Mike Abe na ang lahat ng opisina ng gobyerno ni BBM ay may mga korupsyon. Patay ka diha, no? So, umamin din ito. Kumanta rin si Mike Abe. So, lahat. Walang mapili. So, ang lumalabas dito, paramihan na silang pangungurakot. Ayan, galing kay Mike Abe. Kasi nandyan man siya sa PTV. Utang na, nilaglag si BBM harap-harapan, no? Sige nga, tuloy, Tapos na, kailan ba nag-eleksyon? Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento. May allowance daw mga tao rito.
Masasarap ng buhay nung nahalal, wala pa yung allowance. Oho. Nasaan ang pera? Paliwanag Patay na. kayo. Nasaan ang pera ng mga tao? Pinapirma nyo ng dokumento, may allowance yung mga news anchor dito sa PTV nung last election. O ano nangyari? Ano kailan ba nag-election? Mayo. O, di ba? June, July, August, September, 4 na buwan. Bariyang pera, hindi pa nyo mailabas. Bakit nangako pa kayo kung hindi nyo kayang ibigay? Korupsyon yan habang nadidelay. Ang korupsyon, i-delay mo ang proyekto, i-delay mo ang pag-release ng budget, korupsyon yan. Kahit hindi mo nakawin, part yan ng korupsyon. Kasi dinidelay nyo. Bakit? Nasaan ang pera? Ilabas nyo daw. So ito po yung deleted video ni Mike Abe. Ito live po ito sa PTV. Buti maagap yung ibang mga DDS. O, pang-apat na concern, pinapirma nyo daw sila. Pira talaga pinag-usapan. Grabe naman tong gobyernong Marcos. Pinapirma nyo daw sila, Dave. Nakarang eleksyon. Dahil may allowance daw sila. Nasaan na? Ni wala man may kabi, umasa ka pa. Huwag mo nang hanapin yun. Na, dahil nasa mabuting kamay na yun. So mukhang itong mga isiniwalat ni Mike Abe na korupsyon diyan sa departamento ng PCO, pero hindi nga PCO lang, kundi lahat ng ahensya, yun ang tinutukoy niya. Lahat ng ahensya sa gobyerno under Marcos admin ay may korupsyon. So mukhang totoo yung mga nakaraang budget deliberation sa PCO na sinasabi ni Kung Marcolita, na mayroong mga trolls na hawak itong PCO under Marcos admin. Kasi inamin ni Mike Abe, di ba? Na pinapirma daw sila para sa allowance. So ibig sabihin, yung pambayad sa mga trolls na delayed. Kawawa naman itong mga trolls. Na-delayed yung pambayad ng mga trolls. Kailan? So, ibig sabihin, nung Mayo, April, May, June, July, August, 5 months delayed ang sahod ng mga trolls. Kaya ang resulta, si Mike Abe, naghimutok ng butsi. Nasa na yung mga allowance namin? O, ito. Play lang natin. Kaunti lang. Para ma-recall tayo. Itong banat ni Kung Marcolita. Sa kay Dave Gomez. Ito yung binanatan ni Mike Abe. Oh. Isyo. Meron daw kayong minimaintain na 200 reactors and 76 or so vloggers. To that point, Your Honor, we don't maintain reactors and bloggers. We have organic supporters of the president. Organic? Who comments on our posts. Baka So we addict. don't retain any of those bloggers or reactors, as you may put it. Those are organic, real people commenting on our posts, commenting the activities, the programs of the president. And they are by no means employed by us. Okay. Yun yung sagot niya dyan. Organic daw ang mga nagko-comment. Sumusuporta kay NGWM. Baka hindi organic, sir. Baka mga adiktos, benedictos, sir. Paano mo may tanggi yan? Yung mismong sinabi na ngayon ni Mike Abe. Ilang yung vloggers? Mga 76 vloggers? Puta, wala palang mga sahod ba ngayon? Kinain lahat ni Dave na 76 vloggers, mga 200 to 300 na mga trolls, yung magko-comment lang, walang sahod, delayed. Ayan sinabi naman ni Mike Abe na pinapirma daw sila noong election para doon mo sa allowance o mga generous allowance. Ang problema hanggang ngayon, wala pong allowance silang natanggap, walang pera. Kaya siguro galit na galit siya, mainit pa nga, walang aircon, may tulo pa. O ito, pati allowance delayed pa. O buwisitin ko kayo. Mantakin mo kung magkano yung pondo request ng PCO. Ang laki rin
Tingnan mo yan, 2.9 billion pesos. Yung hiningi na budget ng PCO, ganun kalaki. Para di umano, panglaban sa mga fake news. Kaya naghimutok si ng butsin ni Mike Abby, sabi, bilyon eh. Ang pundo, nasan? Bakit napakainit sa napakainit sa studio? Tulo pa. Wala nang allowance. O, paano na yun? Every 3 months, nagpapalit. May corruption sa PCO. Kaya ang resulta, si Bak. Yung pagkanta ni Mike Abby, nakakala siguro niya, napapabor sa kanya at kakampihan siya ni BBM, nagkamali siya. Akala siguro niya, seryoso si BBM sa paglaban ng korupsyon, kaya binira niya ang PCO, nagkamali siya. Hindi seryoso, Mike Abby. Kaya ang resulta, sibak ang inabot ni Mike Abby. Pakinggan natin. 2021 na mag-file siya ng Certificate of Candidacy. Tumaya na ako kay Pangulong Marcos na siya'y suportahan ng voluntary, walang kapalit kahit ano. Hanggang sa kampanya, hanggang sa matapos, at ngayong presidente siya na halos mahigit ng 3 taon. Yan po yung aking ginagawa. Walang kapalit, walang kung anuman. Voluntary akong tumutulong sa radyo, telebisyon. Walang kapalit. Utang na, naniningil na. Anong kapalit? Binigyan ka nga ng position, buang tulos ni Mike Abby. Nagampanya nga kasi humihingi ka ng kapalit. Pinandiyan kaya sa Radyo Pilipinas, Philippine Television Channel, IBC 13. Tapos sasabihin mo walang kapalit, hindi sana hindi ka nakapwesto dyan. Lus-lus talaga to si Mike Abby. Tuloy. At sa social media, sa aking mga channel. Mike Abby Opinions channel ito at yung MA Pinoy TV yung kabila. Oy. Yan po ay dahil sa pagmamalasakit ko Kay sa Bongbong. ating administrasyon. At sa Pangulo. Pero ito po ang nangyari. Hindi na po ako pinayagan at madalit sabi, umalis na po ako sa PTV4, People's Television, Office of the President, at IBC 13, kasama na ang Radyo Pilipinas, under ng Presidential Communication Office. Hoy, anong umalis na ako? Hindi ka umalis, sinibak ka. Sabi mo, hindi ka na pinayagan. So, ibig sabihin, tinanggal ka. Anong umalis ako? Hindi ka na pinagayagan mag-ere ng Mike Ubi Opinions dyan sa programa sa PTV. Wala rin naman kasing nanonood. Ngayon nga lang namin napag-usapan. Ikaw naman talaga, Mike. Huwag kang denial. Na sinibak ka. Sinasabi mo umalis ka, iba po kasi yung umalis sa sinibak. Isabi mo hindi ka pinayagan na mag-ere. So, ibig sabihin, sinibak ka na dahil sa ginagawa mong pagkanta na wala sa lugar. Tinamaan mo yung mga buhaya eh. Hindi, akala siguro niya yung pagkanta niya, may kakampihan siya ni Bongbong. Ang problema nga, hindi man seryoso si Bongbong laban sa korupsyon. Kaya ang resulta, nga mirisiga pa. Ngiyak-ngiyak tanggal. Akala niya gawin siyang manager eh. Okay, tuloy Si PCO Secretary Dave Gomez po ang ayaw na or nagpatigil. Ang tama, nagpatigil. Ayaw niya sa Mike Abby Light. Dalit siya. So, inamin mo. Sige, tuloy natin ng konti. Sabi, yung PCO, Office of the President, na si Acting Secretary Dave Gomez, ang dahilan po kung bakit hindi na ninyo ako mapapanood sa Channel 4. Di si Bakabuang ka. Huwag mo sabihin nilayasan mo. Ikaw naman talaga eh. Siniba ka nga. Sinabi mo na si Dave. Ayaw ni Dave Gomez na lalabas ako sa PTV4 at saka IBC sa may dahilan. Di si Bak. Ikaw naman, masyado ka namang sasabihin mo, para man naman ang galing-galing mo, no? Nilayasan mo talaga.
No, parang yun ang ginawa mo kasi yun ang ginawa mo sa Isiminay na lumayas ka bigla parang asong ulol. Pero ito iba talaga, sinibak ka dahil bigla kang nagoromentato dahil sa allowance. Pero siguro hindi na niya kinaya rin eh. Mainit din kasi. Alam mo pag nagla-live ka tapos nakakot ka pa, no, ganyan, no, ganyan yung mga suot niya. Mainit. Putya, wala, basang-basa ka dyan, singit mo dyan. Oo, kaya hindi siguro siya nakatiis. Iniri pa niya. Pero ang maganda sana ginawa mo, Mike Abe, kung gusto mong maging manager man dyan sa PTV4, sinikreto mo na lang si Dave, no? Yung PCO. Pero ang banat mo kasi live, binira mo agad, nagpakitang gilas ka, kaya ang resulta, siyempre, nasaktan yung kalbo. Nasaktan yung kalbo, kaya ang resulta, si Baka. Oh, ginusto mo yan eh. Mag-enjoy ka. O di, patas na tayo ngayon. Vlogger to vlogger na. Uy, mas lamang pala kami. Lumamang na kami ngayon. Nagirada gila. O siya, mapatay ka diya. Tuloy. Ayaw niya yung aking pagsasabi ng totoo. Kasi bastos ka kasi. Ayaw niya yung aking format kung paano ko ini-expose ang mga problema ng ating bansa. Yan po ang totoo. Okay? Alam po ninyo kung bakit ko sinasabi ito. Kahapon, doon sa aking programa, Mike Abe Live, alas 9 yan hanggang alas 10 araw-araw. 3 taon na. Anniversary pa ngayon. 3 years anniversary ngayong araw na ito. Ang Mike Abe Live sa telebisyon. Puta ka malas. 3 years anniversary pa niya ngayon. Ang resulta si Baka. Hindi happy anniversary. Malungkot na anniversary. Ano na yan? Lungkot nga niya. O na, 3 years anniversary niya pala ngayon. So, ang resulta, sinibak siya. Alam niyo po, wala namang problema kasi pag pagsiwalat ka. Ang ginawa mo sana, nagpasintabi ka. Na? Dapat nagpaalam ka kay Dave. Ang gusto mo kasi, mukhang gusto mo rin kasing palitan si Dave sa pagiging PCO secretary. Nagpaalam ka sana na, secretary, pwede bang may isiwalat lang sa channel ko, ito po yun. Sa channel sa live ko. Hindi kasi bakit magmikos-mikos kayong dalawa. Inangarap ka yata magiging secretary at maging manager. So, hindi umubra. Dilubyo inaabot mo. Kahapon po, in-expose ko yung mga katiwalian. Kasi tumusuporta ako kay Pangulong Marcos tulad ng sinabi ko. Si Pangulong Marcos mismo, BBM, in-expose niya ang katiwalian sa gobyerno, especially sa Department of Public Works and Highway. Ghost Project, substandard at mga katiwalian. Anti-corruption si Pangulong Marcos. So atin pong sinusundan yan. Voluntary. So ang Pangulo nagsalita na, unang-unang Pangulo ng ating bansa na umamin na mayroong korupsyon, napakaganda po nun kasi may pagmamahal siya sa bayan. So ako, lol! Kita mo, nalagang gusto lang siyang manipsip. Kauna-unahan daw na Pangulo na nagsiwalat ng korupsyon, loko-loko ka. Nakalimutan mo si Digong? Nakalimutan mo yung Presidential Anti-Corruption? Wala ka naman kay BBM na seryoso siya sa korupsyon. Kamalas mo dahil hindi mo basang-basa yung amo mo. Hindi nga yan seryoso sa korupsyon. Nagdrama-drama lang yun, naghanap ng masisisi. Binanatan mo yung Office of the President talaga yan, PCO, under yan ng opisina ng Presidente. Sinabi mo may corruption. Anong mga binabanggit mo sa corruption mo? Yung napirma kayo ng allowance. Hanggang ngayon, hindi pa ma-release at napakainit. Patay ka dyan. At mukhang mababaw yung mga isiniwalat mo. Dapat nilaliman mo yung isiniwalat mo. No, walang aircon. Corruption daw dahil walang aircon. Tulo-tulo daw, palpak dahil tumulok. Patay ka. Walang alawan sa mga trolls. Maganda sana yung mga isisiwalat mo. Kung may mga ebidensya ka ba, no? Sana yun. Nagmamarites ka rin yata eh. Ang pag-aakala siguro ni Mike Abe, tatalab yung kanyang mga marites.
Oh, at kukunin siyang PCO, kukunin siyang manager, kaso ang resulta, sibak na po si Mike Abig. Ang resulta, karma. Hindi po totoong lumayas ka. Sinibak ka, inamin mo sa bunganga mo, nasabi mo, ay hindi gusto ni Dave Gomes yung mga pinagsasabi mo sa Mike Abig opinion. Kaya ang ginawa ho, dinilit lahat po, no, ng mga live niya, hindi na makikita. Dahil harap-harapan sinabi niya, may corruption. Patay ang problema dyan kung walang ebidensya si Mike, no? Wala siyang ebidensya na may corruption. Ngayon, makasuhan ka pa, mukhang makulong ka pa.